Si Xiao Heilong ay lumipad palapit sa kanya at sumigaw na ang unang 3 antas ay kinakailangan upang makamit ang isang passing score, at dapat niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban upang makakuha ng mas mataas na marka, tulad ng maraming sikat na unibersidad na nagre-recruit ng mga Beast Soul Masters batay sa mga resulta ng Beast Test. Nakita niya naman na mayroong 6-star Desert Wolf at 10 3-star Wolves, at ang antas na ito ay tila sumusubok sa kakayahan sa pakikipaglaban ng Soul Masters. Malakas siyang umungal, at napagtanto na para sa kanya ito ay madali lang. Nilapitan siya ng iba pang mga wolf, ngunit sa sandaling iyon ay bigla siyang kumilos at damanak ang dugo ng mga halimaw pagkatapos noon ay nagkaroon ng maliwanag na kislap ng liwanag. At ang isa sa mga wolf ay nadurog, at ang mabigat na dagwang si Lin Yuan ay nagpatuloy sa pagdurog sa sunod-sunod na halimaw. At pagkaraan ng ilang sandali ay natalo niya ang lahat ng mga halimaw. Matapos talunin silang lahat ay nagtaka siya kung gaano pa karami ang mga antas na natitira. Samantala, ang punong tagasuri na si Zhao Shanhe, ay nagtanong kung bakit siya tinawag at bakit siya nagmamadali. At tinanong niya kung hindi nila alam na ang mga proctor ay hindi pinapayagang umalis sa lugar ng pagsusulit ng walang pahintulot. Sinabi niya naman sa propesor na si Mr. Zhao Shan, na ang isang kandidato ay may hindi pangkaraniwang mga tagapagpahiwatig, kaya gusto niyang siya mismo ang tumingin ng personal. Tinanong ni Zhao Shan kung ano ang sinabi niyang kakaiba. Patuloy na ipinaliwanag ng propesor na hindi tumugma ang kanyang talent assessment sa lakas na ipinapakita niya. Sumagot si Zhao Shan na walang kakaiba doon, dahil maraming tao ang lumalampas sa kanilang mga limitasyon sa panahon ng tunay na labanan. Ang isang rank B ay maaaring magsagawan ng pagganap ng isang rank A na labis niya talagang ikakabigla. Sumigaw ang propesor na ang kanyang talento ay rank E. Si Zhao Shan ay biglang lumingon sa kanya, at muling nagtanong kung gaano siya kalakas sa Beast Test kahit na may mababang talento. Nasabi ni Zhao Shan na matapang ang propesor dahil tinatawag niya lang siya para tignan ng isang estudyanteng rank E. Sumigaw naman ang propesor kay Zhao Shan na kailangan niya munang tignan ang laban, at pagkatapos tsaka na siya gumawa ng mga conclusion. Hindi nagtagal pumunta siya sa computer para tignan ang lahat ng nangyayari sa lugar ng pagsusulit. Sinabi ni Zhao Shan na hindi maaring ang isang rank E Beast Soul Master ay makapasa sa mga pagsusulit. Sa sandaling iyon sa paligid ng katawan ng butiki ay ang natitirang alikabok lamang mula sa matinding labanan ang natitira. Si Zhao Shan ay nakita ito at sobrang nabigla matapos makita ang mga nangyari. At sumigaw siya at napatanong kung sigurado ba sila na isa lang siyang rank E. Sinabi naman ng isa pang propesor na ngayon ay naiintindihan niya kung bakit nila siya tinawag para pumunta dito. Nasabi ni Zhao Shan na sa tingin niya ay may lakas si Lin Yuan ng kahit isang Beast General. Maraming halimaw naman ang halimaw ang pumulibot sa kanya, at ngayon siya ay nasa ika-10 na antas ng pagsusulit siya, at ang ika-10 na antas ay ang huling antas. Ito ay napakahirap dahil ang bawat isa sa 10 wolf ay may lakas ng isang 7-star war beast. Tinanong naman ng isang professor na kung makapasa siya sa ika-10 antas, ito ay magiging patunay na siya ay may kapangyarihan ng isang beast general. Sumagot naman si Zhao Shan ng oo, at saka ang mga nangungunang unibersidad ay magsisimulang maglaban-laban para sa kanya. Dagdag niya pa na ang lahat ng nakapasa sa ika-10 antas sa pagsusulit ay isang henyo. At ang kinabukasan ng binatang ito ay ang isang Lord Rank Beast Soul Master. O marahil kahit isang Royal Rank Beast Soul Master, nagulat naman ang dalawang propesor at labis na nagulat sa impormasyong narinig at sila ay napanganga. Nagsalita naman ulit si Zhao Shan na masyado pang maaga para pag-usapan iyon, at dapat daw ay tignan muna nila kung makakapasa si Lin Yuan sa antas na ito. Sandaling iyon naisip ni Lin Yuan na ito na siguro ang huling antas ng pagsusulit na ito at inaakal niyang boss ng mga halimaw ang makakalaban niya ngunit ang narito lamang ay ang 10 Desert Wolf Kings. Ang mga nilalang na ito ay tumingin sa kanya na may nagbabantang tingin, ngunit biglang gumalaw si Lin Yuan upang salakayin ang mga nilalang na ito habang sumisigaw na sila ay basura lamang. Itinutok niya ang kanyang mga kuko sa kanila at patuloy na sumisigaw habang sunod-sunod na niya itong dinudurog at sinabi niyang kahit na gaano pa sila karami ang mga ito ay isang bangkos lamang ng basura, parami naman ang parami ang mga wolf at ito ay patungo sa kanya, ngunit dinudurog niya sila ng may liksi at bilis kasabay noon ay hindi siya makagat ng mga nilalang na ito ang kanyang katawan, na nagpapakita ng nakakatakot na depensa.
Napagtanto ng mga propesor na kaya niyang tiisin ang mga pag-atake ng 7-star na war beasts, ang attack, defense, speed at explosive power, lahat ay nasa perpektong antas. Dagdag pa nila na kung ito ay tunay na isang rank E, gugustuhin na lang daw nila magpakamatay, at ang lahat ng nasa paligid niya ay napuno ng asul ng mga patay na halimaw. Tumingin naman si Lin Yuan sa malayo at naisip na may 6 pang natitira. At bigla ibinuka niya ang kanyang bibig, dahil doon ay naging maingat ang ibang mga wolf nang makita nila ang ating bida sa harap nila. Nagtaka si Zhao Shan sa takot kung anong uri ng kapangyarihan ito. Sa kasong ito ay lumikha si Lin Yuan ng isang maliwanag na pagsabog ng enerhiya na nagpapaliwanag sa buong lugar at nagpasya na tapusin ang mga ito ng sabay-sabay. Hindi nagtagal ay gumawa siya ng isang maliwanag na sinag, na patungo sa mga halimaw at dinurog ang lahat ng mga nadaanan ng atake. Pagkatapos nitong si Lin Yuan ay umungal ng malakas at itinaas ang kanyang ulo, habang ang mga propesor naman ay naguguluhan at hindi naintindihan kung anong uri ng skill iyon, sambit nila habang pinanood nila ng may takot kung ano ang nangyayari sa larangan ng pagsusulit, dahil ang lahat ay naging alikabok, at ilang sandali pa ay iniulat ng system na matagumpay na naipasa ng kandidatong si Lin Yuan ang lahat ng yugto ng beast test. Gumaan naman ang pakiramdam ni Lin Yuan na ang beast test ay mas madali kaysa sa inaasahan niya, dahil nakapasa siya sa huling antas, nangangahulugan ito na siya ay garantisadong makakakuha ng magandang marka. Naisip niya rin kung gaano kaya karaming mga tao ang magugulat kapag ang mga resulta ay inihayag. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Wu Muzuan na may isang S-rank na talento ay tiyak na hindi makapasa sa beast test, at gusto niyang kunin ang pagkakataong ito upang ipakita sa lahat ng mga universidad na kahit isang rank E beast soul ay maaaring magkaroon ng napakalaking kapangyarihan. Iniisip ni Xiao Heilong na tapos na ang pagsusulit. Pagkatapos ay tinanggal ni Lin Yuan ang kanyang helmet, habang sa tabi niya ay 2 lalaki na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Pinakita naman ang profile ni Lin Yuan, at ipinapakita sa screen ng computer na nagpapahiwatig na siya ay lalaki, at 18 taong gulang. At ang kanyang nagising na beast soul ay Black Lizard. Ang kanyang talent rating ay tumutugma sa rank E, at ang kanyang aktwal na lakas ay katumbas ng isang 3-star beast general. Ang data na ito ay nakuha mula sa mga puwersa na ipinakita niya sa isang tunay na combat simulation na napapailalim sa ilang mga error. Tumingin naman ang mga lalaki sa computer screen at nag-iisip habang may takot dahil sa 18 taong gulang pa lang si Lin Yuan, at hindi lang yun, 2 linggo pa lang nakalilipas mula nang nagising niya ang kanyang beast soul ay naabot niya na agad ang rank ng 3-star beast general at ang talento daw ni Lin Yuan ay talagang nakakatakot. Tinignan naman ni Zhao Shan si Lin Yuan at binabati niya ito sa pagpasa sa lahat ng antas ng pagsubok, at tinanong niya siya kung alam ba niya ang ibig sabihin nito. Masayang sumagot naman si Lin Yuan at tinanong kung nangangahulugan ba ito na makakakuha siya ng magandang marka. Masayang ipinaliwanag ng isa sa mga propesor na ang ibig sabihin nito ay higit pa sa isang magandang marka ang makukuha niya dahil sa ipinakita niyang talento at lakas, kaya tiyak na makikipagkompetensya para sa kanya ang Beast Universities ng Yanjing at Modo. Sumagot naman si Lin Yuan na ito ay mabuti, at nagtanong kung kailan may lalabas ang mga resulta. Sumagot naman ang propesor na kung walang mangyari ang mga listahan ay iaanunsyo mamayang hapon. Sa sandaling iyon ang isa sa mga propesor ay nag-iisip na kadalasan ang iba ay nakakaramdam ng pananabik o kagalakan, ngunit siya ay napakakalmado. Lumabas naman si Lin Yuan sa capsule at nagpapasalamat sa lahat, pagkatapos ay idinagdag niya na kung iyon lang, ay aalis na siya. Tinawag naman ni General Zhao Shan si Lin Yuan at hiniling sa kanya na maghintay, nagulat si Lin Yuan kung may iba pang gagawin. Tinanong naman ni Zhao Shan kung bakit ang kanyang talento ay rank E lamang, at kung may nangyaring mali sa awakening ng kanyang beast soul. Dagdag niya pa na kung mayroon siyang anumang mga problema ay maaari siyang pumunta sa kanya at tutulong siya. Ngunit ipinaliwanag ni Lin Yuan na hindi, talagang mahina lang daw ang kanyang beast soul sa pagkagising nito kaya na-classify ito bilang rank E. Nagpasalamat naman siya kay General Zhao Shan sa pag-aalala. Isa naman sa propesor ang lumingon sa punong tagasuri ng may kainahinala, at nagtanong kung sa palagay niya ay nagsasabi ng totoo ang taong si Lin Yuan. Nalilito naman niyang sinagot na tila hindi ito nagsisinungaling, ngunit labis siyang nagulat sa kanyang pagkatao.
Sambit niya habang nagmamasid siya kay Lin Yuan at sinabi na pagkatapos makamit ang mga kahangahangang resulta ay hindi siya mukhang mayabang na kung saan ay lubos na kapuri-puri, at nasabi niyang nasa hinaharap isa pang Beast Soul Master na may napakalakas na kapangyarihan ay lilito. Sa sandaling ito malapit sa Beast Soul Palace, maraming mga mag-aaral na tinatalakay ang nalalapit na resulta ng pagsusulit, biglang umalangaw ang boses ni Sumo habang masayang sumisigaw kay Lin Yuan. Habang malapit siya sa isang puno at kamakaway siya sa kanya ng masaya. Nang tumakbo siya kay Lin Yuan ay tinanong niya agad si Sumo kung nakapasa ba siya sa pagsusulit. Bulalas ni Sumo na syempre nakapasa siya at maganda ang kanyang mga marka. Tinanong naman ni Lin Yuan na talaga daw ba, at gaano karaming mga antas ang nakumpleto niya. Tumugon naman si Sumo habang nakangiti na siyam. Tumingin naman si Lin Yuan ng may pagtataka. At pinagmasdan niya ito, habang iniisip na hindi na daw masama, at hindi niya daw inaasahan na makukumpleto niya ang siyam na antas. At tila nadagdagan ang kanyang kapangyarihan ng higit pa kaysa sa inaasahan niya. Naisip niya rin na gusto daw siguro ni Sumo tanungin ang tungkol sa kanyang pagsusulit, ngunit hindi niya alam kung papaano. Dahil sa lahat ng mga taong may rank E ay karaniwang halos hindi makapasa sa unang antas ng pagsubok na iyon. Ngunit mamaya daw ay labis na magugulat si Sumo, masayang sinabi ni Lin Yuan na tapos na ang pagsusulit, hindi na kailangang isipin ang tungkol sa mga grado, at inimbitahan niya si Sino na maghapunan upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Ngumiti naman si Sino at tinaas ang kanyang kamay bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay sinabi niyang gusto niya ng isang malaking mangkok ng pansit. Nagulat na tanong ni Lin Yuan kung isang mangkok lang ba ng pansit. Ipinaliwanag ni Sumo na gutom na siya kaya kakainin niya ang anumang ibigay nito sa kanya, ngunit biglang naisip ni Lin Yuan na malayo ang restaurant at baka daw makaligtaan nila ang anunsyo ng mga listahan. Ngunit si Sumo ay hinatak ang kanyang kamay at nagsimulang tumakbo at sinabi ng may ngiti na hindi na muna mahalaga iyon, dahil ang resulta ay natukoy na, at sinabi niyang rank lang iyon. Sumasang-ayon naman si Lin Yuan at iniisip na anuman ang mangyari ay walang makakalampas sa kanyang mga marka, habang si Sumo ay patuloy na hinihila ang kanyang kamay at sumisigaw na dapat silang magmadali dahil gutom na siya, agad na tumugon si Lin Yuan na naiintindihan niya. Makalipas ang ilang sandali sa oras na 1:00 ng hapon sa Beast Soul Palace. May isang tao ang sumisigaw at sinasabi sa kanila na tumabi. Dahil doon ang mga mag-aaral ay nagtataka kung sino ang taong iyon. Nakilala naman ng ibang mag-aaral ang dumadaan, at ito ay si Wu Muzuan isang S-rank Beast Soul, ang nakakumpleto ng 7 antas na kapareho ng resulta noon, at ang nanguna sa nakaraang taon, at sinabi ng iba na malakas siya at dapat maging pangunahing kandidato ngayong taon dahil ang talento ng isang S-rank Beast Soul ay nakakatakot. At sa mga resulta niya daw ay makakapasok siya sa isa sa pinakamahusay na unibersidad. Sa sandaling iyon ay matagumpay na iniisip ni Wu na ang isang pambihirang personalidad na tulad niya ay nakakaakit ng atensyon mula sa lahat ng panig. Habang sinabi niya sa kanyang isip na naghanda talaga siya sa pagsusulit na ito at hiniling pa sa kanyang mga magulang na bumili ng mga mamahaling tableta upang mapakinabangan ang potensyal ng Beast Soul sa maikling panahon. Nagtanong naman ang isa sa kanyang mga kaibigan kung bakit hindi niya nakikita si Lin Yuan. Kumpiyansa namang tumugon si Wu Muzuan na hindi niya na dapat itinatanong yan dahil sigurado daw na nagtatago siya sa kung saang lugar dahil nangangahas siya na hamunin siya sa kanyang antas. Pagkatapos ay bulalas ng kanyang kaibigan na may malisyosong ngiti na si Lin Yuan ay sobrang nakakatawa kung siya ang nasa kanyang lugar ay hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kung ano-ano, at siguro daw ay inilibing na ni Lin Yuan ang kanyang sarili sa lupa dahil sa kahihiyan. Napabuntong hininga ang isa pang kaibigan niya at idinagdag din na gusto niyang manood ng palabas na ito, ngunit hindi man lang nagpakita si Lin Yuan. At siya daw ay isang tunay na duwag, bigla namang pinutol ni Wumo ang usapan nila at sinabing di bale na, dahil wala siyang lakas ng loob na ipakita ang kanyang sarili, hayaan na lang daw nila itong maging duwag sa buong buhay niya. Iniisip din niya na ang pagtakas ni Lin Yuan ay ang eksaktong gusto niya kaya hindi siya lumilitaw. Ngunit sa sandaling ito ang boses ni Lin Yuan ay narinig. Sinabi niya kay Sumo na talagang malayo ang restaurant. Ngunit sinabi ni Sumo kay Lin Yuan na kahit na malayo ang restaurant gusto niyang kumain doon. Dagdag niya pa habang natatawa na ayos na lahat, dahil nakarating sila sa tamang oras at sinabi niya rin na nabusog siya. Napalingon naman si Wu Muzuan sa kanila nang napansin niya silang dumaan habang tumatawa sila at tila may sinasabi si Lin Yuan sa kanya.
nagsimula namang mairita si Wu Muzuan at naisip na ang lakas ng loob ni Lin Yuan na lumapit kay Sumo. Nilapitan sila ni Wu Muzuan at iritadong nagtanong, na mukhang hindi siya si Lin Yuan dahil sa kalmado siya at tila hindi masama ang marka niya sa pagsusulit. Saglit naman na sumagot si Lin Yuan na oo at siya daw ay nasisiyahan. Isa naman sa kaibigan ni Wu Muzuan na mapanuksong nagtanong kung masaya na siya doon kaya mahinhin ito at siguro daw ay nagsumikap siyang matapos ang unang antas. Ang isa pang kaibigan niya ay ngumiti ng malisyoso at sinabing maari ba malampasan ang unang antas nang walang kahit anumang skills. Nang marinig iyon ng ibang mga taong nasa paligid ay nagsimula nilang pagtawanan si Lin Yuan at sinabihan na mabuti na iyon dahil may sapat siyang tapang na sumali sa beast test at hindi niya dapat ikahiya iyon. Lumapit naman si Wu Muzuan sa kanya at itinuro ang isang daliri niya at ipinaalala niya ang tungkol sa kanilang taya. Napakamot naman si Lin Yuan sa kanyang ulo at sumagot ng may pang-aasar sa mayabang na si Wu Muzuan na muntik niya nang makalimutan. Ngunit dahil naalala niya ay tinanong ni Lin Yuan kung handa na ba siyang matalo. Sa eksaktong sandaling ito ang orasan ay eksaktong 2:00, at ang mga tao ay nagsimulang sumigaw na ang mga listahan ay naipublish na, at ang mga resulta ng pagsusulit ay inihayag na ang mga listahan. Dahil doon ay unang tumingin ng mayabang na si Wu Muzuan at agad na sinabing siguradong siya ang makakakuha ng first place. Ngunit pagkatapos ay nagsimula niyang basahin ang listahan at nakita niyang third place lang siya, kaya naisip niya kung sinong tao ang mas magaling pa sa kanya. Nakita niya naman na ito ay si Sumo at ito ay nasa second place at ang kanyang score ay 9 na antas at ito ay pumasa sa beast test, at lalo siyang nagulat na nasa second place si Sumo at nagawa niyang kumpletuhin ang 9 na antas. Hindi niya daw inaasahan na ang talento ni Sumo ay mas magaling pa kaysa sa kanya, kung ganun sinong halimaw naman daw ang nasa first place. Lumabas naman ang pawis niya sa mukha at nagsimulang tumulo sa kanyang mukha dahil sa pananabik. Hindi nagtagal sa engranding anunsyo ay nabunyag na si Lin Yuan ay ang first place at nakatanggap ng marka na katumbas ng 10 antas sa beast test. Hindi naman makapaniwala si Wu Muzuan kung paanong si Lin Yuan ay nakapasa sa 10 antas gamit lang ang kanyang E-rank beast soul. Nagsimula namang magtaka ang karamihan sa mga tao kung sino si Lin Yuan dahil kamangha-mangha daw ito sa pagkumpleto ng 10 antas. Sinabi naman nung isa na totoong halimaw daw siya at nagtaka kung anong klaseng beast soul ang nagising ni Lin Yuan. Pero ang hindi daw dito kapanipaniwala na ang kapangyarihan ni Lin Yuan ay nalampasan pa sila Sumo at Wu Muzuan. Si Sumo daw ay nakumpleto ang 9 na antas, ngunit sa kasamaang palad ay nakatagpo siya ng isang halimaw. At ang pinaka nakakahiya daw dito ay si Wu Muzuan dahil sa sobrang yabang nito kanina bago ang mga resulta ay ihayag, ngunit ngayon daw ay nasa third place lang siya. Hinawakan naman ni Wu Muzuan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay at tila nahihiya sa mga nangyayari. Sa sandaling ito ay nilapitan siya ni Lin Yuan at pinaalalahanan siya habang nakangiti na oras na para gawin ang kanilang kasunduan. Dagdag niya pa habang nakangiti kung nakapaghanda na ba siya para kumain ng isang bag ng pinakamababang kalidad ng kristal, at tinanong niya rin kung gusto niya bang lagyan ng pampalasa. Bigla namang napansin siya ng mga tao sinabing siya yung Lin Yuan na nakakuha ng first place sambit nila habang nagniningning ang kanilang mga mata. Tumingin din sa kanya si Sumo at iniisip na mas mataas ang rank niya kaysa sa kanya, kaya naman noong sinabi niya ang resulta ay hindi na siya nagulat pero ang tanong ay paano niya ito ginawa. Nagsimula namang sumigaw si Wu Muzuan habang galit na imposible ito. Paano daw siya makakakuha ng resultang ganoon kung isa lang siyang walang kwentang E-rank at sinabing nandaraya siya. Narinig naman ito ng mga tao at nagsimula ang kaguluhan habang nagtatanong na naguguluhan kung totoo ba iyon at posible bang makapangdaraya sa beast test sa panahon ng pagsusulit para makuha ang first place. Nagtaka rin sila kung si Sumo ba yung nasa tabi niya, yung nakakuha ng second place. Nang marinig ni Lin Yuan ang pinagsasabi ng mayabang na si Wu Muzuan ay nagalit siya at nagtanong sa kanya kung sa tingin niya ba ay gagawin niya ang mandaraya para lang manalo sa kanya. Ngunit pabalik na sigaw ni Wu Muzuan kay Lin Yuan na mayroon lang siyang E-rank beast soul, kaya paano niya daw nalampasan ang 10 antas ng beast test. Narinig ulit ito ng mga tao at agad na nagsimulang magtaka na ang E-rank beast soul daw ang pinakamahina. Kaya paano niya nga daw nakumpleto ang 10 antas ng beast test at sinabing talagang nandaraya si Lin Yuan. Tanong naman ng isa na pero isang combat simulation iyon at hindi siya makakapagdala doon ng kahit na ano, paano daw makakapandaraya si Lin Yuan?
Bigla naman lumitaw sa tabi ni Lin Yuan si Xiao Heilong sa tabi niya at tumingin sa paligid sa surpresa at sinabi niya na ang mga tao ay nagdududa sa kanya. Pagkatapos ay bumaling si Lin Yuan kay Wu Muzuan at nagtanong kung sino ang nagsabi na ang isang Beast Soul na rank E ay hindi kayang makapasa sa pagsusulit, wala naman daw patakaran na ganoon at hindi ito nakasulat saan man sa reference book ng tama. Gayunpaman si Wu Muzuan ay patuloy na iginigiit ang kanyang sariling opinyon at sumisigaw na hindi dapat si Lin Yuan kampante at ipinahayag niya na magsasampa siya ng petisyon sa Beast Soul Palace Court at ilalantad ang mga kaduda-dod ang pamamaraan na ginamit ni Lin Yuan. Nagtanong naman si Lin Yuan tungkol sa korte, ipinaliwanag ni Xiao Heilong na kung ang mga kandidato ay may mga pagdududa, tungkol sa pagsusuri maaari silang pumunta sa korte ng Beast Soul Palace. Gayunpaman ang mga naturang pagpupulong ay bihirang ipatawag batay sa mga resulta ng iba. Pagkatapos marinig iyon ay bumaling si Lin Yuan kay Wu Muzuan at determinadong sinabi sa kanya na gawin niya ang anumang gusto niya, pero kung hindi talaga siya nandaraya ay mas mabuting gawin niya ang ipinangako niya sa kanilang taya. Dagdag naman ni Xiao Heilong na hindi siya makapaniwala na isa siyang S-rank Beast Soul. Tugon naman ni Wu Muzuan kay Lin Yuan habang tinuturo ang kanyang daliri sa kanya at pasiga na sinabing ang lakas ng loob niya. Bigla naman may nagtanong kung anong ingay ang naririnig niya sa labas ng palas, pagkatapos ay may nakita silang isang tao na naglalakad patungo sa kanila at sa itaas nito lumitaw ang isang oso na nakabuka ang bibig. Nakilala naman ito ng ibang mga mag-aaral at napabulalas sila nang makita na ito ay si Zhao Shan. Napansin naman ni Xiao Heilong si Zhao Shan at nasorpresa, gaya daw ng inaasahan mula sa isang Beast Soul Master of Lord rank ay may napakalakas itong kapangyarihan sa pagsupil. Nakikita rin ito ni Lin Yuan at iniisip ito bilang isang Master Beast Soul of Lord rank. Ang mga tao sa karamihan ay nagsimulang bumulalas muli na ito ay ang punong tagasuri na si Zhao Shan. Sinasabi na ang kanyang malaki at mabangis na oso ay umabot na sa antas ng isang 7-star Lord rank at hindi siya maaaring mapabilang sa lahat ng Master Beast Soul of Lord rank, dahil siya ay higit na malakas. Dagdag pa nila na tama siya dahil isa siyang talentadong master na nagpasya na pumunta dito bilang isang tagasuri. Lumapit naman si Zhao Shan at nagbabantang nagtanong na narinig niyang may gustong pumunta sa korte. Lumapit naman si Wu Muzuan sa kanya at ibinaba ang kanyang ulo at sumagot na gusto niyang magsampa ng reklamo. Dahil naniniwala siya na ang pagsusuri sa estudyanteng si Lin Yuan ay walang batayan. Pagkatapos ay lumingon siya at itinuro ang kanyang daliri kay Lin Yuan at napabulalas na nagising lang naman daw ni Lin Yuan ay isang E-rank Beast Soul, ngunit siya ay nakapasa sa 10 antas at hindi daw ito normal, at kaugnay nito, nais niyang humingi ng makatwirang paliwanag sa Beast Soul Palace. Ngunit ipinaliwanag ni Zhao Shan na nagkataon na naruroon siya sa pagsusulit ni Lin Yuan at pinanood ang lahat ng nangyari mula simula hanggang matapos, at wala naman daw siyang nakitang kakaiba. Tinanong ni Zhao Shan si Wu Muzuan kung ang ibig niyang sabihin ay tinulungan niya si Lin Yuan na mandiraya. Sinubukan naman agad ni Wu Muzuan na magpaliwanag, at sinabi niyang si Examiner Zhao Shan daw ang ipinagmamalaki ng kanilang Xinhai City, kaya natural na imposible para sa kanya na pagdudahan niya siya. Ngunit ang kandidatong si Lin Yuan ay nagising sa Lizard Beast Soul, ito ay na-rate bilang E-rank talent lang. Iniisip naman ng lahat ng naruroon na malinaw naman na alam na nila kung anong ibig sabihin ng E-rank na talent. Kaya nagtanong sila kung paano niya nakumpleto ang 10 antas sa pagsusulit kahit na mayroon lamang siyang mahinang Beast Soul. Nagpatuloy naman si Wu Muzuan at naisip niya na dapat man lang ilabas ng tagasuri ang combat record ng kandidatong si Lin Yuan, upang masiyahan naman ang lahat. Sumang-ayon naman ang iba sa kanya at sinabi oo nga, dahil nagtataka rin siya kung paano niya nagawa iyon. Seryoso naman siyang tinignan ni Zhao Shan at ipinaliwanag niya na hindi siya sumasang-ayon sa kahilingan niya, dahil ayon sa mga patakaran ng Beast Soul Palace, kung walang mga espesyal na pangyayari, hindi dapat ibunyag ng tagasuri ang impormasyon ng kandidato. Bilang tugon dito, bahagyang ngumiti si Wu Muzuan at sinabi na dahil hindi may publish ang combat record ay may isa pang paraan para ma-verify ang pagiging tunay ng mga resulta, inutusan naman siya ni Zhao Shan na magsalita. Agad naman na bumulala si Wu Muzuan na dapat silang payagan na magkaroon ng tunggalian. Kung mananalo si Lin Yuan ay mapapatunayan niya na totoo ang marka na nakuha sa pagsusulit, ngunit kung matatalo siya sapat na iyon upang patunayan na ang kanyang marka ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya.
Nagsimula naman magsaya ang mga tao dahil sa iniisip nila na ipapahiya ni Wu Muzuan si Lin Yuan. Nang marinig iyon ni Sumo ay nagalit siya dahil sa ipinapahiya niya si Lin Yuan. Gayunpaman, sinenyasan siya ni Lin Yuan na huminahon at sinabing okay lang. Napansin ni Xiao Heilong na ang mga iniisip ni Wu Muzuan ay halata naman daw na gusto niya lang kunin ang pagkakataong ito upang labanan si Lin Yuan, at pagkatapos ay patunayan sa lahat na siya ay isang talunan. Ngunit si Lin Yuan ay tumitingin ng nakangiti habang nasabi niyang mukhang maganda pagkakataon ito upang pagbayarin ng mayabang na si Wu Muzuan. Bumaling naman si Wu Muzuan sa tagasuri na si Zhao Shan at nilinaw na hindi ipinagbabawal na hamanin ang mga beast soul sa bakuran ng palas na ito, kinumpirma naman ito ni Examiner Zhao Shan. Ngunit kailangan din na malaman ang opinyon ng kalaban. Sa sandaling ito ang mga nasa paligid ay nagtataka kung tatanggapin ni Lin Yuan ang hamon. Tumugon ang isang tao na ang sitwasyon ay napaka-intense at wala siyang ibang pagpipilian, at kung tumanggi siyang tanggapin ang hamon ay ituturing siyang mandiraya ng lahat. Bahagyang ngumiti si Wu Muzuan at nagtanong kung may lakas ba ng loob si Lin Yuan na labanan siya. Si Sumo ay tumabi kay Lin Yuan, at sinabi sa kanya na kung hindi siya sigurado ay pwede siyang tumanggi. Ngunit ipinaliwanag ni Lin Yuan na kung ang isang tao ay pumukaw ng walang silbi na tiisin, ang tanging paraan upang matakot siya ay ang mabali ang kanyang mga buto. Sa mga salitang ito ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing pumapayag siya sa laban. Dahil sa narinig ng karamihan ay naguguluhan sila dahil sa tinanggap niya ang hamon na lalabanan ng isang S-rank beast soul, kahit na isa lamang siyang isang E-rank beast soul. Dahil ito ay hindi pa nangyari noon, gayunpaman ang pagkakaiba nila sa antas ay napakalaki, at siguradong matatalo si Lin Yuan. Ngunit siya ang unang tao sa lungsod na nakapasa sa 10 antas ng beast test at ang kalalabasan daw ng labanan ay mahirap hulaan. Ipinaliwanag naman ni Zhao Shan na sa totoo lang ay naniniwala siya na ang laban na ito ay hindi na kailangan nilang pareho, dahil sila ang ipagmamalaki ng Xinhai City na humahawak sa first place at third place, at hindi na kailangan na labanan ang isa't isa hanggang kamatayan dahil sa ganoong walang kwentang bagay, dahil sasabihin niya na ng personal niyang na-verify na hindi nandaraya si Lin Yuan sa proseso ng pagsusulit. Nang marinig ito ni Wu Muzuan ay nagalit siya, at nagtaka kung bakit lahat na lang ay tinutulungan si Lin Yuan, nagtataka siya kung bakit napaka-espesyal niya kaya tinatakpan siya ng mga ito. Pagkatapos ay sumigaw siya kay Lin Yuan na kung ganoon nga ang kaso, dapat niyang labanan siya. Magiging maganda kung masaksihan ng tagasuri na si Zhao Shan ang labanang ito at ipapakita niya kung paano niya siya dudurugin. Inanunsyo naman ni Zhao Shan na sa kasong ito ang laban ay magaganap sa arena ng Beast Soul Palace at maaaring pumunta ang sinumang gustong manood. Pagkaraan ng ilang oras ang arena ng Beast Soul Palace ay napuno ng mga manunood. Habang nasa gitna ng arena inanunsyo ni Zhao Shan na kung handa na ang magkabilang panig ay maaari na nilang simulan ang laban ngunit kailangan muna niyang ipaliwanag ang mga patakaran at ang labanan na ito ay isang pagsasanay lamang kaya maaari nilang ibigay ang lahat ng makakaya nila, ngunit ipinagbabawal na makapatay sa labanan, at matatapos ang labanan sa sandaling tanggapin ng isang panig na nanatalo siya at ipinagbabawal rin na gumamit ng anumang mga banyagang bagay sa panahon ng labanan. At kung ang anumang mga patakaran ay nilabag, ito ay maituturing na isang pagkatalo at tinanong niya kung malinaw ba iyon. Sina Wu Muzuan at Lin Yuan ay nakatitig ng husto sa mga mata ng isa't isa ng sabay-sabay na tumugon ng oo, pagkatapos ay sinabi ni Zhao Shan na kung ganoon ay idinedeklara niya simulan na ang labanan. Agad naman na lumingon si Wu Muzuan kay Lin Yuan at sinabing dapat niyang maunawaan na lahat ng nangyayari ay kasalanan niya. Ngunit sumagot din si Lin Yuan na hindi niya inaasahan na gagawa siya ng ganoong kaguluhan para lang maiwasan ang mga tuntunin ng kanilang taya kung siya ay humingi lamang ng awa, ay isa sa alang-alang niya na iligtas siya mula sa kanyang tanghalian na pinakamababang mga kristal. Ngunit naisip niya kung ipapakain niya iyon sa mayabang na si Wu Muzuan ay isang pagsasayang iyon. Kaagad pagkatapos simulan ang laban, sumigaw si Wu Muzuan na mamatay na si Lin Yuan, at ginamit ang Beast Soul Fusion, agad siyang nag-transform sa isang malaking skeletal lizard. Nagulat naman ang madla at napabulala sa kalituhan kung iyon daw ba ang Reptilian Skeleton King, sinabi naman ng ibang manunood na oo, at iyon daw ay may taas na 5 metro. Nasabi pa nila na kagaya ng inaasahan mula sa isang S-rank soul beast na ito ay isang tunay na talentado at talaga daw siya ang third place na henyo. Sa sandaling ito ay sinubukan ni Wu Muzuan na atakihin si Lin Yuan gamit ang kanyang buntot.
Ngunit siya ay tumalon at iniiwasan ang pag-atake. Si Wumuzuan ay nagtataka kung ang tanga na ito ay natatakot na sumanib sa isang Beast Soul. Nagtataka din ang mga tao kung bakit hindi nag-transform si Lin Yuan at kung matatalo ba talaga niya ang isang S-rank Beast Soul at kung ibig sabihin ay hindi siya nanloko. Si Sumo ay nanunood mula sa gilid at iniisip na ang Beast Soul ni Lin Yuan ay isang maliit na E-rank na butiki at bagaman hindi malinaw kung paano niya naipasa ang 10 antas ng pagsusulit. Ngunit kung si Wumuzuan ay maglakas loob na saktan siya at hindi siya pigilan ni Zhao Shan, ay ililigtas niya siya. Nasa tabi niya naman si Xiao Heilong at lumingon sa kanya na nagsasabi na kahit hindi niya ito naririnig, hindi siya dapat mag-alala dahil hindi matatalo si Lin Yuan sa basurang lalaking yun. Sa sandaling ito ay bahagyang ngumiti si Lin Yuan at sinabi na dahil umaasa si Wumuzuan na siya ay sumanib sa Beast Soul, kung gaano ay ipapakita niya. Pagkatapos nito ay nagsimula siyang sumanib sa kanyang Beast Soul, at siya ay lumutang sa hangin habang napapaligiran ng maliwanag na sinag ng liwanag, at sandali ito ay lumitaw ang isang malaking itim na butiki sa kanyang harapan, at ito ay lumalabas na mas malaki kaysa sa Wumuzuan. Nang makita ito ng mga manunood ay hindi siya makapaniwala na ito ay isang E-rank Beast Soul sambit nila habang sila ay nababaliw. Samantala ang Reptilian Skeleton King ay naguguluhan din at hindi siya makapaniwala na ito ay E-rank Beast Soul, nagtataka rin siya kung paano ito lumaki ng ganyang kabilis. Tumingin naman sa ibaba ang itim na butiki at nagtanong kung ano naman kung isa lang itong E-rank Beast Soul. Pagkatapos niyang masambit iyon ay itinaas nito ang kanyang paa habang sinasabi na sino naman ang nagsabing mas mahina ang E-rank Beast Soul kaysa sa isang S-rank Beast Soul. Kaagad pagkatapos ng mga salitang ito ay umatake ang ating bida na si Lin Yuan patungo sa mayabang na si Wumuzuan.